Abraham Rimando, inamahal namin na Vice Mayor, nandito rin si Rolando Flores, mga batchmates galing pa sa Amerika, ang retired major, nandito si Roman Floresca, ang retired na profesora ng St. Louis University, nandito si Pilar Takira. Nandito rin ng ating magandang nurse galing pa sa Seattle, USA, si Elsie Nonog. At isa pa, nandito ng isang nurse galing sa United Kingdom. Marami dito sa atin na aking mga kabats 68. Hindi ko lahat may papangalan dahil medyo kumukupas na ang aking pag-iisip. Siguro nalipasan na ng panahon. Kung hindi nyo man magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. Kung hindi nyo man tatanungin, pero nyo, 4 na dekada, 2 taon, na hindi tayo nagkita-kita. Ngayon, napaka-importante, napaka-biyaya ng ating Panginoon at tayo nandito sa bulwagan na ito. Maraming salamat sa Panginoon at buhay pa rin tayo. Ako po pagkatapos ng high school ay sabi ng tatay ko, anak, gusto ko pumunta ka sa Los Baños o kaya doon sa Don Mariano Marcos upang mag-aral ng agrikultura. Kaya lang, sabi niya, mayroong kaya lang. Ano yung pong tatay ka ako? 2 taon ka pa titigil dahil yung 2 mong kapatid nasa second year at saka first year, sabi niya. Sabi ko, paano titigil ako 2 taon? Sabi ko. Sige, papayag ako, sabi ko sa kanya na titigil ako 2 taon. Kaya lang, pupunta ako sa Maynila. Titingnan ko kung ano ang klase ng Maynila. Dahil alam mo naman, pagka-probinsyano, yung galing sa Maynila, akala mo, very confident sila na nandyan sila na sa barangay at nagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Titingnan ko nga kung anong klase ng Maynila, sabi ko. Ngayon, pumunta ako sa Maynila. Pagdating ko sa Maynila, mas mahirap pala sa Maynila. Bakit? Dahil sa Maynila, kung walang magpapakain sa iyo, magugutom ka. Kaya sabi ko, nakiusap ako doon sa isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa isang kantin. Natatandaan ko pa noon sa Union Carbide, gumagawa ng baterya ng Everready. At inalok ako, punta ka dito, sabi niya, maghugas ka. Kaya lang walang sweldo, sabi niya. Walang sweldo. Sige, sabi ko, makakain lang ako. So, naghugas ako, naglinis ako sa mga lamisa ng mga pinagkainan. At kung darating na yung amo nila, sabi niya, magtago ka sa ilalim ng mga kama namin, baka makita ka, sabi niya. Kaya nagtatago ako. Nagtatago ako sa mga sa kama. At pagka wala na, lumalabas ako. Isang araw, mayroon akong kaibigan, sabi niya, mayroon open doon sa Pasong Tamo. Sabi niya, isang waiter. Kaya lang, sabi niya, punta ka muna kung magugustuhan ka nila. Kasi maliit pa ako noon eh. Ika nga, bansot pa ako noon eh. Tapos, pumunta ako doon. Sabi niya, ilang taon ka na?
Ako wala pang 19 ka ako. Sige, kung gusto mo, sabi niya, may ka nga, mag-busboy ka. Kaya noong nagbusboy ako ng 6 na buwan. Habang nagbabusboy ako, nararamdaman ko, mayroon akong pangarap, mayroon akong mission, mayroon akong vision. Kaya nag-aral ako sa Standard Vocational School ng typing at saka estino. At natapos yung typing at estino, nakitaan nila ako ng porsigido sa pag-aral. Sabi ng anak ng aking amo, sabi niya, mas maganda siguro mag-aral ka ng komersyo. Kaya nag-aral ako ng komersyo at nakapasa ng accountancy. Ang problema, noong nakapasa ako 5 taon na nagtrabaho ko sa Maynila bilang auditor sa isang auditing firm doon sa Ayala, medyo nagkaroon ng problema dahil namatay si Benigno Aquino ng 1983. At lahat ang negosyo ay lugmok. Pati ang mga negosyo ng mga pinapasukan ko. Kaya nagdesidido ako na magpunta sa Saudi Arabia 1984 at nakatuntong ako sa Saudi Arabia 1984 at sabi ko 2 taon lang sa Saudi. Gusto ko magtrabaho, subukan ko naman sa Saudi. Kaya lang 30 taon at 6 dito sa Saudi Arabia. Nandito pa rin ako. May kinarang nandito ang aking kabiyak, which is, ang aking kabiyak ay dati kong ka-eskwela. Noong nandun pa kami, ay nagtatrabaho kami sa araw at sa gabi nag-aaral kami. Kaya pagdating sa gabi, nag-antok-antok na kami. Kaya nandito ako sa Saudi Arabia at mayroon akong natutuhanan. Dahil ang natutunan ko ay pag-save ng pera. Kako, paano pag-uwi ako? Kaya nag-save kami ng pera. Pagkatapos, nag-save, nagkaroon, nagpagkakataon. Natatandaan ko pa, yung isa kong kaibigan sa Jeddah, nag-seminar doon sa PICPA. Ang pangalan niya, Joey Villanueva, nag-seminar sa stock market. At maganda, sabi ko. At sumunod, ay nakipagbakas ako sa ating mga kaibigan dito. Hindi ko na matatandaan si Ben Guerra at saka si Gina kasi nagbakas kami, bumili kami ng stocks ng mga Cebu Pacific, yung Semirara, yung Ayala, at napakaganda sabi ko. Kaya humiwalay ako. Bumili ako ng sariling ng stock sa Whole Finance. At lumago ng aking stocks. At nakita ko, sabi ko, medyo malaki na ang stock ko. Siguro, sabi ko, i-diversify ko. Nag-diversify ako at nagpatayo ng maliit na resort sa Calamba, Laguna na hanggang ngayon ay nag-ooperate. At sa awa ng Diyos, mayroon kaming kaunting pera, mayroon kaming konting sweldo, mayroon kaming konting stocks, may investment, mayroon kaming pinagkakaitaan, mayroon kaming renta. So, maraming salamat Panginoon, sabi ko sa kanya. Balikan natin si Dinya. Alam mo noon si Dinya ay medyo siya ang pinakamaganda. Kaya lang sabi ko, paano crush ko pa nan? Sabi ko, kaya lang mambubukid lang ako. Baka mamaya babas din lang ako. Kaya sabi ko, sige, babalikan kita. Kaya noon, nag-ipon
nag-invest, nag-diversify. Yun ang ginawa ko. Ang susunod, ang mission ko, kako. Ano ang mission ko? Ano ang dream ko? Ang dream ko, bago magretiro, magkakaroon ako, babalik ako sa sakahan namin. Babalik ako sa aming mga probinsya. Babalik ako sa aming lalawigan upang ipagpatuloy ng mission ko sa ating pagsasaka. Kaya maraming mga nagugutom. Gusto ko na lahat ng mga barangay, lahat ng mga lalawigan ay supisyente sa mga gulay, mga palay upang may makain ng ating mga mamamayan. Kaya maganda ang intensyon. At sa pangalawa, mayroon akong gagawin ko ng bagong teknolohiya ng magsasaka. Kaya kayo lahat at maraming salamat at nandito tayo lahat at sana lahat na ito na naibahagi ko sa inyo at alam ko na mas marami pang maibabahagi ng ating mga kapwa batch 68. Kaya hanggang dito lang ang aking may babahagi sa iyong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Salamat po, Ginoong Toastmaster Danny Abenes. Hihintayin po namin ang iyong pagbabalik sa pagsasaka. At upang ibigay naman po sa inyo ang ating ikalawang mananalumpati, para po sa kanya kung siya po ay bibigyan ng ikalawang pagkakataon, gusto pa rin po niyang matupad ang kanyang pangarap na maging abogado. Isa pa nga, Toastmaster Benifer Consolacion sa kanyang talumpati na may pinamagatang balanse, Toastmaster Benifer Consolacion. Ang hirap bumalanse paggamit ang isang paa. Kapwa ko Toastmaster, ang mga piling bisita natin sa gabing ito, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. Sa panahon ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa pagkakataong ito na nabigyan ako ng pagkakataon na imungkahi sa inyo ang 7 hakbang sa pagbalanse ng ating pamilya at ang ating trabaho. Alam natin sa panahon ngayon ay nangyayari at karamihan sa atin ay nagtatrabaho sa ating mga bahay. Kasama na ang inyong lingkod. Sa gabing ito, hayaan niyo akong imungkahi sa inyo ang 7 hakbang sa pagbalanse ng ating pamilya at ang ating mga trabaho. Hayaan niyo akong ibigay sa wikang Ingles at ibibigay ko rin sa wikang Pilipino. Ang una, napakahalaga, ay ang sa wikang Ingles, to create and follow some ground rules. Dapat ikaw ay lumikha at sundin ang ilang mga alintuntunin kung ikaw at gusto mong maging balanse ang iyong pamilya at karera, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay. Dapat may mga alituntunin kang sundin at dapat ito'y ibigay alam, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa ating asawa, pati sa ating mga anak. Pangalawa, dapat we should have set goals. Itakda ang mga layunin sa araw, sa isang linggo, sa isang buwan, o sa buong taon. Dapat alam natin kung ano mga layunin natin sa ating mga trabaho at sa ating mga pamilya. Third, we should get organized o maging organisado. Kung pupunta ka sa aming bahay ngayon, dahil kami ni Mrs. ay nagtatrabaho sa bahay, may kanya-kanya kaming opisina
Ako ay may opisina dito, at si Mrs. ay may opisina naman dyan. Kaya kailangan mong i-organisado kung ikaw ay magkakaroon na tinatawag nating work from home o trabaho sa ating bahay para mas lalong mababalanse natin ang ating pamilya at ang ating karera. Pang-apat or fourth is embrace the change. Yakapin natin ang pagbabago. Sino ba ang may alam na mangyayari ito sa buhay natin ngayon? Na halos lahat sa buong mundo ay nagtatrabaho sa kanilang mga bahay. Huwag tayong matakot sa mga pagbabago. Panglima, gawing tama o sa Ingles, work the right amount. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagtatrabaho sa bahay ay sobra-sobra ang iyong trabaho. Gawing tama ang lahat. Ang ginagawa ko, ako'y nagigising ng maaga. Sa ikawalo ng umaga, ako'y nagigising at natatapos ako ng trabaho sa ikalama ng hapon. Pagkatapos nun, ay panahon at oras na para sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mga anak. Pang-anim, stay in touch and keep learning. O panatiliin ang pag-aaral. Huwag tayong magsawang matuto. Sa akin, ang ginagawa ko, naglalaan ako ng 1 o 2 oras ng pagbabasa, pag-attend ng mga webinar, pag-attend ng mga training, katulad ng IMG at saka Toastmaster. Alam niyo ba ang ikapito? Gusto niyo bang malaman ang ikapitong hakbang ng pagbalanse ng pamilya at trabaho sa ating buhay? Hindi ko marinig ang mga sagot Opo. niyo. Opo. Opo. Okay, hindi Opo, nakasulat. opo. Ang napakahalagang hakbang ay sa wikang Ingles, take care of yourself o alagaan ang inyong sarili. Lalo sa panahon ngayon, napakahalaga na alagaan natin ang ating mga sarili. Dapat matulog sa tamang oras, mag-ehersisyo. Kami, buong pamilya, ay may kanya-kanya kaming schedule sa wikang Ingles ng aming pag-ehersisyo. Kami ay lumalabas at nagpapaaral at kumakain ng masustansyang pagkain. Kaya kapwa ko Toastmaster at mga piling bisita, sa panahong itong nararanasan natin, huwag nating isipin na napakahirap o napakasama ang nangyayari. Lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kahit sa amin, napagtanto ko na lalo kaming naging close o sa wikang Ingles sa aking pamilya, lalo kaming nabibigyan ng pagkakataon na makapag-usap lalo sa aking mga anak at may bahagi nila ang kanilang mga plano sa buhay. At higit sa lahat din, habang kami ay nasa bahay, kami ni Mrs. ay nagtatrabaho at napakasarap. Kumikita ka na, kasama mo pa ang iyong pamilya. Kaya sa lahat sa atin, patuloy tayong makikibaka dahil sa bawat takbo ng ating buhay, tayo binibigyan ng pagkakataon. Itong pagkakataon na to ay huwag nating sayangin. Itong pagkakataon na nangyari sa atin ngayon, huwag nating sayangin. Bigyan natin ng halaga ang bawat oras. Balik sa iyo, Madam Toastmaster. Salamat po, Toastmaster Benifer Consolacion. Tawagin po natin ang ating taga-tuos ng oras upang ibigay ang nagamit ng bawat mananalumpati. Toastmaster Jasmine Consolacion. Magandang gabi po ulit. Kung ako ay Magandang gabi. bigyan ng pagkakataong ilahad ang aking pag-uulat, isa lamang po ang kwalipikado, si Mr. Ben Consolacion. Siya po ay may 6 na minuto at 26 na segundo. Yung unang speaker po ay lumagpas po siya sa oras. Yun lamang po. Salamat po, Toastmaster Jasmine Consolacion. At dahil po isa lang po ang kwalipikado para iboto, hindi na po natin kailangang magsumite ng ating mga boto sa ating tagagawad ng parangal. Ako na lang po ang magbibigay ng isang boto.
Natapos na po tayo sa unang yugto ng ating programa. Handa na ba kayo sa ating susunod na yugto? Walang sumasagot. Handa na po. Opo. At Handa na po. handa na po. Salamat po. Handang-handa. Wala ko po kasi natutulog na kayo. Salamat po. Ang atin pong tagahain ng paksa para po sa kanya, gusto raw po niyang bumalik sa pagiging bata. Kasi daw po kapag kabata ka, wala kang iniintindi kundi matulog, kumain, maglaro, matulog, kumain. At upang pamunuan ang ating tagahain ng paksa, isa pa nga, Distinguished Toastmaster Ramses Dungog. Magandang gabi sa aking mga kapwa Toastmaster sa Saudi Arabia at magandang umaga naman sa mga kapwa ko Toastmaster na nandito sa Pilipinas. Magandang gabi. Ngayong gabi ako ang inyong tagahain ng paksa at bilang tagahain ng paksa, magbibigay ako ng mga questions or tanong na medyo sinasabi natin na mga tinatawag na hugot lines galing kay Popoy at kay Basha. So ang bawat tagapagsalita ay merong 1 hanggang 2 minuto para ibigay ang kanilang talumpati tungkol sa mga bagay-bagay at sa mga hugot na ibibigay ni Basha or Popoy. I guess alam niyo naman yung movie na One More Chance at saka Second Chances, doon ko kukunin ang mga linya na gusto niyong ipaihiwatig or gusto niyong magbigay ng kahulugan. So, handa na ba kayo sa ating paksa ngayong gabi? Handa na po. Handang-handa na. Okay. Okay. Isi-share na ngayon sa ating Distinguished Toastmaster, Madam Tess, ang mga linya na kinukuha ko sa isang movie ni Popoy at saka ni Basha. Ang una, tatawagin ko ay isang... Okay. Nag-share pa ng screen, right? Opo. Okay. Unahin kong tawagin ang isang matalik kong kaibigan sa Saudi Arabia. Toastmaster Milo or Michael. Sige, Oo. sige. So nakakuha na ba yung tita? Assume Ang share. linya? O, nag-share pa. So, Hanggang ngayon. Wala. Hindi natatapos. Ayaw. pwede ko rin Ayaw. basahin Ang muna. internet. Basahin mo na lang muna, Toastmaster Sige. Ramses. Teka. So, teka. Oops. Ayaw niya talagang mag-share. Madamot. So, ito ang unang picture. Okay, ito ay galing kay Basha. Ang kanyang linya sa movie na ito ay ito. Kasi ako ang totoong umaasa pa rin na ako ang... Okay, kasi ako, totoong umaasa ako na sabihin mo, sana ako pa rin, ako na lang ulit. Kasi ako ang totoong umaasa pa rin ako na sabihin mo na sana ako pa rin, sana ako pa rin ulit, sana ako pa rin. Toastmaster Melo. Magandang gabi mga Toastmasters. Isang pambihirang pagkakataon makapagsalita sa wikang Tagalog sa isang Toastmaster. At ito ay aking isang kasiyahan para sa tanong na to. Sana ako na lang ulit. Ika-6 ng Enero nung nawala ang aking kaibigan na para sa akin ay naging bahagi ng aking buhay. Hindi siya tao, hindi siya bagay. Hayop siya.
Pero hindi ko siya naturing na hayop. Siya ay aking kapatid. Ito si Salvador. Ang aking matalik na kaibigan, isang aso. At sabi ko, gaya ng isang kanta, isa pang araw. Gusto ko pa ng isang araw para makasama siya. Kasi maraming oras at panahon na nawala sa amin kasi narito ako sa abroad. So bilang isang kaibigan para sa isang aso na pwedeng sabihin ng iba na aso to, hindi sa tao. Pero ako, kapatid, ang turing ko sa kanya. Kaya isa pang araw. Tumaraan ang araw, di mo na malayan, naubusan ka ng oras. So ang gusto ko magkaroon ng isang araw, isa pang araw para sa aking aso. Ako na lang ulit, Salvador, ako na lang ulit. Balik sa'yo, Toastmaster. Yay! Maganda. Yes. Thank you. Maraming salamat. At sa susunod, pwede Tawagin mo sa muna. sunod na picture, Madam Tess. Tawag ko muna. Ito naman ay ibibigay ko sa aking also magaling na kaibigan. Oo. Si Toastmaster Sam Asim. Yung pangalawang tanong. Ganyan ko. Ang pangalawa is, ito ay galing kay Popoy. Ang linyang, ganyan ka ba katigas? Ganyan ka ba katigas? Toastmaster Sam. Magandang gabi po para sa inyong lahat. Magandang gabi. Ganyan ka ba katigas? Ganyan ka ba katigas? May mga kaibigan tayo kung saan napakatigas ng kanilang panindigan sa buhay. May mga kaibigan tayo na sa pagdating ng argumento, parang wala ng paniniwala ang iba, kundi yung mga sinasabi nila. May mga kaibigan tayong sobrang believe sa sarili kaya hindi na nakikinig sa iba. Ako ay dumarating sa punto na iyan. Pag ako ay nagkaroon ng pagkakataon na ganyan, na ang alam kong napakatigas niya at hindi makikinig sa akin, ay hindi rin ako magbibigay ng oras para ilaan sa kanya. Dahil alam ko ito ay magiging salitang Ingles ay useless or walang pakinabang. Nagpapasalamat ako dahil hindi ako ganun katigas. Ako yung tipong tao na kahit masakit man yan, pero dahil yan ang katotohanan niya, yan ang totoo, sabihin mo lang. At tatanggapin ko yun. Ako yung tipong taong nagpapasalamat na hindi ako nung katigas para sobrang bibilib sa sarili. Dahil alam ko na ako ay may mga kakulangan at ako ay may mga bagay na dapat malaman at ako ay dapat makihalubilo sa lahat ng uri ng tao. Ang isang taong sobrang matigas at naniniwala lang sa kanyang sariling kakayahan ay sa pagkakaibigan ay may mga taong lalayo sa kanya. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang tulong, ang kuro-kuro at ang pagkikipagtalasatan sa bawat isa. Ang opinyon ng bawat isa ay mahalaga sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang opinyon mo lang ang masusunod. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang opinyon mo lang ang tama. Marunong po tayong umanggap ng ating kamalian o mga kahinaan. Lahat tayo ay may kahinaan, lahat tayo ay mayroong kagalingan. Kaya para sa akin, huwag masyadong magmatigas. Makinig, maging malambutin kahit minsan. Maraming salamat. Maraming salamat, kaibigan kong Toastmaster Sam. At ang pangatlong tanong, so ito naman ay ibibigay ko sa isa kong kaibigan na Toastmaster na galing Pinas. So meron tayong dalawang taga-Pinas ngayong gabi na so ito ibibigay ko sa aking isang mentor dito sa Cebu, Toastmaster Sherwin Ochea. Nandiyan ka ba, Toastmaster Sherwin? Toastmaster Sherwin. Yata marinig. Yan. Yes, I'm here. Toastmaster Sherwin. Yes po. Okay. Ito yung lines mo, Toastmaster Sherwin.
Ito naman galing pa rin kay Popoy. Ikaw kasi hindi ka nagtanong. Ikaw kasi hindi ka nagtanong. Toastmaster Sherwin. Toastmaster Sherwin. Magandang gabi po sa ating lahat. Evening. Magandang gabi din po. Ikaw kasi hindi nagtanong. Nung ako po ay nagsisimula sa aking trabaho, mga siguro mahigit na 20 taon nang nakalipas, ako po yung tipo na empleyado na matakutin at mahihiyain. So sa kadahilanan na yon po ay malimit lang po akong nagtatanong. Ang dahil doon ay nabalot ako sa takot, nabalot ako sa aking bilang bagong empleyado, natatakot ako magtanong dahil natatakot po ako na sabihan na bobo, natatakot po ako na sabihan na walang alam, natatakot po ako sa impresyon ng mga tao na nasa paligid sa akin. So, dahil po sa aking takot, ito po ay naging dahilan para hindi po ako nakagawa ng mabuti sa trabaho ko. Hindi ko nagawa ng maayos yung trabaho ko kasi nga hindi ako nagtatanong, hindi ko kinaklaro yung mga instructions, hindi ko ina-assume ko na yung pag ano ko sa trabaho ko ay tama. So malimit doon po ako nagkakamali. So nung lumipas, nalaman ko po na kailangan akong mag-open up sa aking sarili. Kailangan kong iwaksi yung pagiging mahiyain ko po para magiging epektibo po ako sa trabaho. So, kasamahang Toastmasters, hindi masama ang magtanong, hindi masama yung i-open up mo yung sarili mo para magampanan mo kung ano man ang mga gawain mo sa buhay. Balik sa iyo, Table Topic Master. Salamat. Yan galing sa Cebu. Isa sa aking mga mentee dito, si Toastmaster Sherwin. Okay. Pang-apat na tanong. Ito yung pang-apat na pwedeng makita yung pang-apat na tanong, madam. Ang pang-apat na tanong ay isa sa nagiging inspiration ko na maging Toastmaster. Nakita ko siya na nag-compete sa Division G. Toastmaster Marpar. Toastmaster Marpar, sa iyo itong pang-apat na tanong. Popoy, ano bang problema mo? Basha, I want space. Toastmaster Marpar. Yan po. Wait lang po. Nagluluto ko eh. Nagluluto ko. Ano ba yun? Special lang po. Medyo hindi ko na Ito po yung linya ni Popoy at saka ni Basha. Sabi ni Popoy, ano bang problema mo? Sagot ni Basha, I want space. Yes. Mga Toastmaster Marpar. Yes. Okay. Mga ginoo na Toastmasters, magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba problema ko? Wala akong problema. Masaya ako sa aking buhay. Lahat ng bagay ay nagagawa ko. Lahat ng bagay ay ayos naman sa akin. Pero anong problema? Gusto ko ng space. Kasi sa isang magkaibigan, pag palike ikaw ay sobrang close na kaibigan mo, lahat na lamang nakikialam sa'yo. Dumating sa punto na aking buhay na parang wala na akong sikreto, na parang wala na akong privacy sa English. Kinukuha yung computer ko kung saan lang gagamitin. Papasok sa kwarto ko, bigla na lamang matutulog. Bubuksan aking cabinet, bubuksan ang lahat ng aking mga gamit na para bagang super close na sa wikang English.
kapag panagdanoon ng pagkakaibigan, para bang pakiramdam mo wala ka ng privacy sa English, na para bang gusto mo magkaroon kayo ng espasyo, na ayaw mo na ng ganong klaseng pagkakaibigan. Para bang nasasakal ka na wala ka ng desisyon, wala ka ng mga bagay na gusto gawin sa iyong sarili. Makisa sa mga bagay-bagay, pinapayuhan ka nang hindi ka naman hinihingi ng payo. At pinagkasabihan ka ng bagay na hindi mo naman kinakailangan. Kasi nga po, sa isang pagkaibigan, hindi pa na maganda ang sobra kayong masyadong close sa wikang Ingles. Kinakailangan bigyan nyo ng espasyo ang bawat isa. Kasi sa darating ang pagkakataon, masasakal ka sa inyong sitwasyon. Parang daling sa isang relasyon, sa isang mag-asawa, o kaya naman sa isang mag-boyfriend o mag-girlfriend, hindi pwedeng lahat na lang ng bagay makikialam ang bawat isa. Darating ang Panginoon, ang panahon mapapagod ka. Darating ang panahon ayaw mo na. At ang gusto mo is space. Anong problema? Walang problema. Gusto mo lamang ng privacy. Gusto mong mag-isa, gusto mong maging ikaw sa iyong sarili. Ikaw na hindi kinakailangan diktahan ng kahit sino, hindi kinakailangan sabihan ng kahit sino. Ikaw na ikaw, gagawin mo isang bagay na gusto mo, kung kailan mo gusto, kung bakit mo gusto, at kung saan mo gusto. Yun lang po, bilang Toastmaster. Pabalik po ako sa aking pagluluto. Maraming salamat. Tapos na po. Maraming salamat, Toastmaster Park. Hindi pa rin nagkumukupas. Ang galing-galing pa rin. At next, Madam, next line. Okay, isa namang linya galing kay Popoy at kay Basha. Okay, hintayin yung next line. Oo. Ito ay ibibigay ko sa aking mentor, nag-iisang mentor sa Saudi Arabia, kay Distinguished Toastmaster Glenn Sibag. Ito ay ang linya galing kay Basha. Sana kaya kong sabihin na masaya ako para sa iyo, na masaya ako para sa inyo. Sana kaya ko, pero hindi eh. Sana kaya kong sabihin na masaya ako para sa inyo, na masaya ako para sa inyo. Sana kaya ko, pero hindi. Toastmaster Glenn Sibag. Maraming salamat, Ginoong Table Topics sa Master, Toastmaster DTM Ramses. Nakahabol din po sa Table Topics. Sana kaya kong sabihin na masaya ako para sa iyo, na masaya ako para sa inyo. Sana kaya ko, pero hindi. Napakasakit ng mga ganitong mga salita. Makita mo ang isang kaibigan mo na naging matapat kang kaibigan sa kanya, pero nakita mo na nagkakaroon siya ng pagbabago sa pagtingin niya sa iyo. Parang katulad nga din yan sa isang may relasyon na tapat ka sa kanya, pero nakita mo na meron siyang ibang minahal kaysa sa iyo. Tulad nga na sinabi ni Toastmaster Mar, parang yung sa mag-boyfriend, mag-girlfriend na naging tapat ka sa kanya, pero later on nakita mo na ay meron pala siyang iba. Sana nga kaya kong ipakita na masaya ako sa relasyon ninyo, pero napakahirap ipakita na masaya ako kahit na hindi. Napakahirap sa loob na magkunwari, napakahirap na ipakita na lagi kang masaya para sa kanila. Pero siyempre sa buhay natin, dapat lagi tayong masaya. Kung ano man ang mga problema na dumarating sa buhay natin, ipakita natin na masaya pa rin tayo. Hindi dapat tayo magpadala sa problema, kundi dapat nating dalhin ang problema. Kailangan natin ipakita na ang problemang ito ay hindi ito kumukontrol sa buhay natin, kundi dapat tayo ang kumukontrol sa mga problema na dumarating sa buhay natin. Yun lamang po at balik sa iyo, Ginoong Toastmaster. Maraming salamat Alumpati tungkol sa mga linya. At ito naman ang next na linya. Oo, sorry, hindi kasi ako makarelate sa mga linya kaya wala akong puso ngayon magsalita.
Madam, kuhaan ko na lang, sasabihin ko na lang, Madam. Okay. Yes po, Toastmaster Ramses. Sabihin ko na lang. Okay. Ang last na linya na ibibigay ko, nandiyan na ba? Sa isa kong kaibigan sa Toastmaster na galing Pinas, Toastmaster Alan Zamora. Toastmaster Alan, nandiyan ka na? Ito ang linya mo. Ito ay galing kay... Ramses. Yeah, po. Toastmaster Ramses, nakashare na po. Nakashare. Toastmaster Alan, ito yung pinakalas na linya para sa iyo. Sabi ni Trisha, mahal mo pa ba siya? Sabi ni Popoy, I'm so sorry. Sabi ni Trisha, mahal mo pa ba siya? Sabi ni Popoy, I'm so sorry. Toastmaster Alan Zamora. Toastmaster Alan? Sorry, nakamute pala ako. I'm so So, sorry. mahal mo pa ba siya? So, magandang gabi mga kasapi sa Toastmaster, lalong-lalo na sa ating table topics master, Toastmaster Ramses Dungog. Sa mga pagkakataon na tinatanong ang ating sarili or nagtatanong tayo sa kapwa natin kung mahal mo pa ba siya or mahal pa ba natin siya. Mahirap sagutin, ngunit kailangan nating magbigay or magbitiw ng kasagutan upang malaman rin ng kabilang parte ang tunay na nararamdaman or sa espesipikong sitwasyon. Bagkus ito ay mahirap man banggitin or mahirap man ibitaw sa ating mga nakakasalamuha or even sa ating mga karelasyon, ang bawat pagkakataon ay mahalaga. Ang bawat salita at nararamdaman ng kapwa ay mahalaga. Kaya dapat magiging tapat tayo at magiging totoo tayo sa karelasyon man, kaibigan, kamag-anak, kapamilya, or kapatid. Yun lamang po at magandang gabi. Back to you, Toastmaster Ramses. Salamat, Toastmaster Alan. Sana na nabigyan natin ng justisya ang bawat hugot lines ni Popoy at Basha. At salamat sa lahat ng mga taga-talumpati na nagbibigay ng kanilang kuro-kuro at kanilang mga experience regarding sa mga hugot lines nila. At yan lang po kasi ang hirap talaga mag-Tagalog o mag-Pilipino. Balik sa ating punong tagapagsalita, Distinguished Toastmaster Madam Tess Villanueva. Okay na ba? Ay. Nagkaos ng oras. Hello? Ay. Balik na ba? Oops. Nakamute si TM. Timer muna to, DTM Madam Ramses. Tess? Nakamute. Timer muna, DTM Ramses. Okay. Okay, timer mo Sa lahat ng mga Ramses. Ayan po. Balik sa iyo, Madam Tess. Yeah, salamat Yes, Madam po. Tess. Nasiyahan ba kayo sa Okay. ating paghahain ng paksa? Marami na pong nagtatanong. Sabi po ni Toastmaster Vicky, anong movie po ba yan? One More Chance po. May part 2 po sa Toastmaster Campi. At upang ipagpatuloy po, mamaya po bibigyan nating pagkakataon ng ating mga bisita upang magsalita. At bago po yon, ipagpatuloy po muna natin ang ikatatlong yugto ng ating programa. At ngayon po ay aking tatawagin ang ating punong tagapuna, si Toastmaster Sam Asim. Ay, bago po pala natin tawagin ang ating punong tagapuna, may nagtataas po ng kamay. Pasensya na po.
Tawagin po natin ng ating taga-toos ng oras upang sabihin po ang mga nagamit ng ating mga tagapagsalita na minuto. Toastmaster Maria Jasmine Consolacion. Maraming salamat po. Lahat po sila ay kwalipikado. Si Michael, Toastmaster Michael, Toastmaster Sam Asim, Toastmaster Sherwin Ochea, Toastmaster Marpar, Toastmaster Glenn Stibag, and Toastmaster Alan Zamora. Pwede na po kayong bumoto. Okay. Salamat po, Toastmaster Maria Jasmine. Ang ating pong tagagawad ng parangal is si Toastmaster Johanna de la Peña. Doon po sa ating chat box sa Zoom, maaari lang pong ipadala privately ang inyong mga boto kay Toastmaster Johanna de la Peña. Ayan po pala, may poll po. Doon po sa ating poll, kapag ka nakita nyo po sa inyong screen, pindutin nyo lang po ang pangalan na gusto nyong iboto. Wala po. Wala po. Wala akong makita. Relaunch polling. Wala po akong makita. There. Meron na po. Meron. Hold on. Sige po, pakipindot na po. Wow! Wala po akong pangalan dito. Ano po? Wala si Sam Asim. Pero na si alam- Sam Asim, punong taga-puna naman yan. Okay. May role po siya. Okay Yes, na po? Sino pa po hindi bumuboto? Kailangan po Tita, ng boto. Tita Tess, can we vote Yes po po. or hindi allowed ang guests? Allowed po lahat po, pati guests. Allowed Yeah, po kami please mag-vote. Oh, Yes po. Lahat po. Sige po. Yan, good luck. So, ikiklik Dapat lang, po tita. 17. Opo. Kung sinong pangalan. Tapos Ano diretso bang na po gumawa ito. ng vote, tita? Ano po? Paano Submit. gumawa ng vote? Submit lang. Submit. Pag kinlik mo yung pangalan, submit. Nag-vote ako. May feature yan na vote pala. Yes po. Nice one. Nakaboto na po ang lahat. Yeah, 17 of 17 voted. Okay po, end polling. Dahil po nakita nyo na yung resulta. Nakita nyo po ba yung resulta ng boto? Wala po. Wala? Opo. Kami lang po ang nakakakita. Salamat po. Meron na, tita. Ay, tay! Meron na. Ay, sino ba? May tay. May tay po. Ano ba yan? Pagkita namin. Out! In-out! In-out! Vote counter In-out na shall po. vote. Yes. Okay po. May tay. Tayo po. Okay. Yan. Nag-enjoy po ba kayo? Nasiyahan sa ating tagahain ng paksa? At muli ay Yeah. binabalik ko po ang control sa ating punong tagapuna. Isa pa nga, Toastmaster Sam Asim. Magandang gabi po para sa lahat. Bilang tinalagang tagahain ng punong taga-una at narinig po natin ang mga talumpati ng ating dalawang tagapagsalita ngayong gabi. Ngayon po ay ang oras para marinig natin ang puna ng ating mga taga-puna. At ang una po nating tatawagin para sa kanyang pagpuna sa talumpati ng ating unang tagapagsalita na si T.M. Danny Abenes ay isa sa pinakamagaling nating Toastmaster. At isa rin yan sa mga hinahangaan ko. Lahat kayo hinahangaan ko. Isa din dito. Si Toastmaster Sherwin Oman. Ginoong punong tagapuna at mga kapwa ko Toastmasters. Magandang gabi muli. Magandang gabi. Ako ay tuwang-tuwa na malaman ang iyong karanasan, Ginoong Toastmaster Danny Abenes. Isa itong kwento ng pagpupunyagi. Isa itong kwento ng tagumpay. Isa itong kwento na nagbibigay sa ating lahat ng inspirasyon. Mga kapwa ko Toastmasters, kung kayo ay natuwa sa kwento ng buhay ni Ginoong Toastmasters Danny Abenes, atin siyang bigyan ng masigabong palakpakan.
Ginoong mananalumpati, Toastmaster Danny Abenes, napakaraming dahilan kung bakit ako ay talaga namang galak na mapakinggan ang iyong talumpati. Nais kong magbigay ng ilan sa mga halimbawa. Una, bilang isang Toastmasters, tuwing ako ay nakikinig sa isang talumpati, ang lagi kong nahanap ay ang personal na buhay ng mananalumpati. Sa iyong talumpati ngayon, ikaw ay nagbigay ng personal at makatotohanang pagbahagi ng iyong istorya. Ang iyong paghinto sa pag-aaral at pagluwas sa Kamaynilaan. Isa itong tunay na kwento ng buhay na kung saan bilang isang mananalumpati, ito ay nagbibigay sa iyo ng reliability o ng autoridad na magkwento dahil ito ay iyong buhay. Ikalawang dahilan ay ang tema ng iyong istorya ay nag-udlot o nagbigay ng iba't ibang emosyon sa aming mga tagapakinig. Katulad ng pagkabahala habang ikaw ay pinagtatago sa ilalim ng mesa. Pagkatakot, dahil sa musmos na edad ay naging busboy ka. At syempre, kaligayahan na ikaw ay nakapag-aral at nakapagtapos ng iyong pag-aaral. Bilang iyong tagapuna, nais kong magbigay ng ilang mga suhestyon kung paanong sa susunod na pagkakataon ay mapapabuti mo pa ang iyong mga susunod na talumpati. Una, napansin ko na mahigit 1 minuto ang pagbibigay-pugay mo sa mga katangi-tangi mong mga batchmates at nagbigay ka pa ng mga pangalan na mga panauhin na tagapakinig mo. Ang aking mungkahi ay simulan ang talumpati sa paggamit ng anekdota o katanungan at limitahan ang pagbati ng paisa-isa sa mga kaklase. Pangalawa, napakaganda ng daloy ng iyong pagsasalaysay at nasaklawan nito ang lahat ng mga pangyayari sa iyong buhay. Kung mabibigyan ng isa pang pagkakataon, nais ko sanang madinig ang aral na nakuha mo sa iyong mga karanasan. Ano ang iyong mga natutunan? At ano ang nais mong leksyon na ibahagi sa mga tagapakinig? Ito ang mga bagay na nais kong marinig bilang Toastmaster. Maraming salamat at balik sa iyo, punong tagapuna. Maraming salamat, Toastmaster Sherwin Oman, sa napakagandang puna para sa ating unang tagapagsalita. Ngayon, ang tatawagin ko ang ating pangalawang tagapuna para sa ating pangalawang tagapagsalita na si Toastmaster Ben Consolacion, at siya ay walang iba kundi ang isa sa ating pinakamagaling na Toastmaster na si DTM Joey Villanueva. Maraming salamat po, Ginoong punong tagapuna, at lahat tayo ay magaling, wala pang sakit. Mga kasapi at Ginoong Toastmaster Ben, isang kasabihan na lahat daw ng sobra ay masama. Kaya't kailangan meron tayong balanse. Kaya't ang paksa na iyong sinabi o kay talumpati sa gabing ito tungkol sa balanse ay labis kong ikinatuwa at sana ay nagbigay aral at maraming impormasyon para sa ating mga tagapakinig. Dahil sa COVID-19 ay naibabigla ang ating buhay. Dati, mas maraming panahon na nasa opisina tayo. Ngayon, ang ating opisina ay nasa bahay na. Ang tanong, paano natin hahatiin ang trabaho at ang ating mga personal na responsibilidad sa ating pamilya? At mabuting pagkakataon sapagkat isiniwalat mo at ipinaalam sa amin na meron palang mga hakbang na dapat nating sundin. At ito ay ang 7 mga hakbang na dapat nating isaisip kapag ito ay ating ginagawa. Marami akong natutunan dito at sa patuloy natin na pagtatrabaho sa bahay, sana ito ay maging gabay natin mula sa
pagkakaroon ng mga alituntunin, mga takdang layunin ng ating mga ginagawa, organisasyon, hanggang sa pag-alaga sa sarili. Napansin ko din na hindi lamang malakas ang boses, naroon ang enerhiya, naroon ang pananabik ng iyong pagtatalumpati, kundi nagbigay aral din ito para sa iyo para bigyan ng tamang oras, hindi lamang ang pagtatrabaho, kundi ang pagiging responsibilidad na tatay at asawa sa pamilya. Ang aking palagay, kung bibigyan ng kung marapatin ang ating butihing mananalumpati sa ganang akin, tuwang-tuwa na ako na narinig, nakita kung paano ipinaliwanag ang balanse. Hindi lamang sa una, kung saan ang ating mananalumpati ay tumayo sa isang paalamang. Sa aking palagay, dahil sa mahaba ang 7 mga hakbangin, pagkatapos na ito ay naibigay, mangyari sigurong mamili ng 3 pinakamaganda o 3 sa mga hakbang na ito na siya mong pinaka gusto upang mabigyan ito ng sapat na panahon at mabigyan mo din ng mga halimbawa para hindi lamang magkaroon ng dagdag na kaalaman, kundi magkaroon din kami ng pagkakataon na makita sa iyong buhay kung paano mo ginagamit ang mga hakbanging ito. Subalit, katulad nga nung aking nabanggit sa unahan, ikaw ay hindi isang tao na tumatayo sa isang paalamang. Ikaw ay isang balansing tao, kaya't alam na alam ko na hindi lamang bilang mananalumpati, kundi isang Toastmaster na palagi kang nakatayo ng makisig sa iyong 2 paa. Pagbati, Ginoong Toastmaster Ben. Ginoong punong Toastmaster Sam? Okay. Magandang gabi ulit sa lahat at maraming salamat sa iyong puna, Ginoong Toastmaster Joey Villanueva. So ngayon ang tatawagin ko ang ating taga-tuos ng oras upang malaman natin ang nagamit na oras ng ating mga taga-puna. Ang tatawagin ko po ay si Ginang or Toastmaster Maria Jasmine Consolacion. Maraming salamat po. Isa lamang po ang kwalipikado, si TM Sherwin Oman. Lumagpas po si DTM Joey Villanueva ng 4 na minuto, 30 segundo. Yun lamang po. Okay, maraming salamat sa pag-ulat na yan. At sa ngayon, naisa lang ang wala na po tayong butuhan. Si Toastmaster Sherwin ang ating... Tama ba ako? Yeah, tama. Yes, okay. Ngayon, ang tatawagin ko naman ay ang ating taga-tuos ng A at walang iba kundi si Ginoong Toastmaster Ali para sa iyong report. Ginoong Toastmaster Ali, nandiyan ka pa ba? Nandito po, nandito. Magsimula ka na po sa iyong report. Maraming salamat TM Sam Asim. Sa aking pagmamasid-masid at sa mataimtim na pag-oobserba, aking nakalap at napuna ang mga sumusunod. Si TM Maria Jasmine ay nakapagtala ng 1 beses na salitang A. At si TM Danilo Abenes ay nakapagtala po ng 3 beses na salitang A. At bilang taga-tuos ng A, ika nga nila mas maraming alam at maraming salita ay maituturing nating bebong-bebong mananalumpati. Aking iginagawad ang Tarzan ng gabi sa bebong-bebong mananalumpati natin na si TM Danilo Abenes. Back to you, Sam Asim.
Okay, maraming salamat sa iyong report. At ngayon natatawagin ko naman ay pag-uulat sa ating grammarian. At kanina ko pa nakikita ng sobrang busy sa kanyang ginagawa pa ng tungkulin. At walang iba ang ating napagaling na Toastmaster din na si Ginoong Michael Melo. Mute. Magandang gabi sa ating lahat, mga Toastmasters at mga panauhin. Hayaan nyo munang ibahagi ko ang mga Toastmasters na gumamit ng salitang pagkakataon sa gabing ito. Toastmaster Alan Zamora, 1 beses. Toastmaster Ben Consolacion, 1 beses. Toastmaster Joy Villanueva, 2 beses. Toastmaster ang inyong lingkod, 1 beses. Toastmaster Sherwin Oman, 2 beses. Toastmaster Alimudin, 2 beses. Toastmaster Maria Jasmine Consolacion, 3 beses. At Toastmaster Tess, 5 beses. Dahil marami siyang pagkakataon makapagsalita. At para sa mga magagandang salita, parirara o pangungusap na nabanggit ng ating mga kasamahan, mga kasapi, ito yung mga ilan sa mga kanilang mga gandang salita. Mayroon akong misyon at bisyon. Babalik ako sa aming lalawigan para sa misyon ko sa pagsasaka. Ang hirap bumalanse paggamit ang isang paa, pagbalanse ng pamilya at trabaho. Dapat alam ang ating mga layunin. Huwag tayong matakot sa pagbabago. Huwag tayong magsawang matuto. Alagaan ang sarili, lalo sa panahon ngayon. Bigyan natin ng halaga ang bawat oras. Kailangan natin ng bawat isa. Iwaksi ang pagiging mahiyain at ang huli, di dapat magpadala sa problema, tayo dapat ang magdala sa problema. At para sa ilang mungkahi, maipapangalan, pwedeng sabihin mapapangalanan, napaka-importante, isang tradisyonal na Tagalog, pwedeng sabihin na napakahalaga or makabuluhan. Nakapasa ng accountancy, nakapasa sa accountancy, nagdesidido, nagpasya. Pagsisave ng pera, pag-iipon or pag-iimpo. I-organisado, pwedeng sabihin na ayusin o organisahin. At sobrang close, masyadong napakalapit. Ayun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyong report, Toastmaster Michael Melo. Ngayon bilang iyong punong taga-puna, ako po ay nagpapasalamat sa unang pagkakataon kung saan ako ay inyong tinalaga bilang punong taga-pagpuna. So parang si TM Michael Melo, unang pagkakataon namin ito, pero nga Toastmaster tayo, kakayanin. Para sa, dahil dito tayo nabuo, ito tayo binubuo ng grupo. So unang-una tayo ay nagsimula sa tamang oras. 7:30 pero mga 7 may mga online na. Siguro dahil nga sa lockdown, karamihan sa atin ay nasa bahay. Kaya karamihan sa atin ay naka-online. Sa ating mga tagapagsalita, napakaganda ng mga kwento nyo kasi ito ay, kung tingnan nyo ang buhay, tungkol sa kung paano kayo nagsikap at kung ano kayo ngayon. So maraming salamat at sa mga tagapuna. Sa ating taga-hain ng paksa, maraming salamat sa iyo, TM Ramses. Ito yung ang mga kalahok natin na pakagaling. Parang ang kumbaga sa English na nag-nosebleed ay yung tagahain sa atin. Nahirapan siyang maghugot. Kasi nga sa screen hindi na yung unang plano niya na may ilagay sa screen, yun ang hindi na nagawa. Kaya ngayon siya ang naghugot. At maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang mga talumpati sa table topics kung tawagin. So, ang pansin ko lang, kagaya ng nangyari karamihan sa atin, yung sinatawag nating internet connection. So, yung iba nawawala, babalik, nawawala. At yun nga, gaya nung unang plano na table topics kung saan makikita, hindi napakita kasi nga nagkaroon tayo ng
mga technical na problem. So, sana sa susunod, medyo maiwasan or mabawasan, pero nasa internet pa rin yan. At hindi ko napahabain pa. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, sana magkikita pa rin tayo sa susunod na linggo. At maraming salamat sa inyo. Balik tayo sa ating punong Toastmaster ng taon. Ng gabi. Taon na lang. Wala naman pa. Toastmaster Maria Teresa Villanueva. Salamat po, ating punong tagapuna, Toastmaster Sam Asim. Nagpapasalamat po ako sa agarang pagtugon ng ating Toastmaster Sam Asim bilang punong tagapuna. Ganon din po si Toastmaster Michael Melo sa pagtanggap ng responsibilidad bilang grammarian. At bago po tayo magtapos, atin pong tawagin si Toastmaster Johanna de la Peña upang malaman na po natin kung sino-sino po ang nagsipagwagi. Toastmaster Johanna. Ngayon, para makita natin yung ating mga winners, nire-request ko muna na lahat ng ating mga video, i-off muna natin. Tapos ang mag-o-on lang ng video is yung ating award master at yung ating Toastmaster para pag tinawag niya yung pangalan ng ating winners, i-on niya yung kanyang camera para siya lang nakikita natin. Pwede ba? Subukan niya natin. Toastmaster of the evening, yung camera i-on mo. Okay. Kapag tinawag yung pangalan ng winner, i-on niya yung kanyang camera. Ha? Sige, go. Okay na ba? DM Joanna. Go. Yes. Maraming salamat, Distinguished Toastmaster Joey Villanueva and Madam Toastmaster. At nito aking pong ilalahad o igagawad ang natatanging parangal na nagamit ng pinakamataas na boto. Para po sa ating pinakamahusay na pangkalahatang tagapagsalita, ay walang iba kundi si Toastmaster Ben Consolacion. Yes. O ngayon, Toastmaster Ben, ikuan mo yung iyong camera. Naka-on na siya. There you are, so that I can take your picture. Congratulations po. Congratulations. Para naman sa ating pinakamahusay na pangkalahatang tagapuna ay walang iba kundi si Toastmaster Sherwin Uman. Ay, tama ba? Yay! Yes. Yes. Yay! Okay, wait. Sandali lang po. Toastmaster Sherwin, let us get first your certificate. Tapos na. Para naman sa ating pinakamahusay na tagapagsalita. Wait na, tita. Sandali. Iba lumalabas. Kunin muna natin yung... Saan ba yung certificate? Para daw may picture. Yung certificate ni Tito nawawala. Hold on. Nais ko ding malarawanan. Oo nga, dapat may... Dapat may larawan. Okay, there you are. Here it is now. Share. And... Yay! There, okay. Ay! Nawala na agad. Okay. So I will take the picture. There you are. Okay. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Toastmaster Johanna. Yes, para naman sa ating pinakamahusay na tagapagsalita ng panghain ng pusa, meron po tayong dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto.
walang iba kundi si Toastmaster Michael and Toastmaster Marpar. Ha? Talaga? Grabe. It's a Sino una? tie. Si Toastmaster Marpar ang una? Sino ba una? Okay. Michael, Off mo muna. Off mo muna. Marpar, off mo TM, muna yung iyong video. Okay. TM Ben, off mo muna yung camera mo para makita natin yung dalawa. Okay. Ito muna si Toastmaster Michael. Kuha naman natin ng picture. Congratulations. Okay, congratulations. Gusto ko yung kanta. Kanta ulit sa susunod. Stop muna. And then, wait. Wait lang. And then ang susunod na wait. Si TM Marpar. Okay, go. Masarap po. Ha? Ako talaga? Grabe talaga. Mag-renew ka na ng membership mo. Hanggang April 30. Sige. And congratulations sa inyong lahat. Congratulations. Gagaling. Congratulations. Maraming salamat. Balik sa iyo, Toastmaster ng gabi. Okay po. Pwede na po tayong mag-share video lahat. Paon na lang po ang ating mga video. Malapit na po tayong magtapos. Salamat po, tagagawad ng Parangal Toastmaster Johanna de la Peña. At bilang pagtatapos po, bilang inyong Toastmaster ng gabi, akin pong isasara ang pagtitipon na ito sa pamamagitan ng kasabihan na minsan, ang kailangan natin ay pangalawang pagkakataon dahil ang oras ay hindi umayon ng una natin itong ginawa. At tulad po ng awiting panapanahon ang pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Wow! Muling pagkakataon, second chance, isa pa nga, balik sa'yo, Pangulong Distinguished Toastmaster Joey Villanueva. Maraming salamat, Madam Distinguished Toastmaster Tess, at balakpakan po natin ang ating Toastmaster sa gabing ito. Dapat nga na magkaroon tayo palagi ng pangalawang pagkakataon para kung nagkaroon man tayo ng pagkakamali, hindi natin ito pagsisisihan, bagkos ay gagawa pa tayo ng isa pa sapagkat sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng maraming aral at pagkatuto. Maraming salamat at ngayong gabi, bago natin tapusin itong ating pagpupulong, ay syempre hindi yon mangyayari hanggat hindi natin naririnig yung ating mga bisita sa gabing ito. Ang una nating papakinggan para tingnan niya kung anong impresyon niya sa ating pagpupulong at kung mayroon pa siyang maibabahagi sa atin tungkol sa pangalawang pagkakataon. Ating pong palakpakan ng ating bisita galing pa sa Alcobar. Tita Vicky Ginto. Yay! Hi, Tito Joey! Nasabi ko na, naisip ko na, sabi ko, sigurado tatawagin agad ako ni Tito Joey. Magandang gabi po, mga kagalang-galang na Toastmasters po ng Kampi Toastmasters Club. Ayan. So, una po sa lahat ay thank you po, Tito Joey, sa inyo pong invitation. At ako po ay natuwa. Masaya po ako, nag-enjoy po ako sa inyong meeting. Okay. Siyempre, ito po yung unang-unang club na sinalihan ko dito sa Alcobar 2013. 2013.
Yun nga lang po, hindi na kami nakapagpatuloy dahil nga sa maraming trabaho sa school. Natuwa po ako kasi unang-una sa lahat ay Tagalog siya, no? So nanibago po ako doon sa mga terms na ginagamit katulad ng basta po yung mga terms sa table topics. Ano pong tawag sa Tagalog? Paghahain ng paksa. Ayan, table topics, yung mga general evaluator, mga speech evaluator. So natuwa po ako, natuto ako dahil sabi ko, ganun pala ang meeting kapag Tagalog. Ano po, masaya at saka ang pinaka nag-enjoy po ako yung yung table topics in Tagalog na merong mga picture. Na-curious tuloy ako doon sa movie kung ano yun. Maganda po, nakaka-relate po ang lahat doon sa table topics at saka po doon sa speech, yung prepared speech niya na dineliver po kanina ni na Toastmaster ano nga pong name? Nasaan na po siya? Danilo. Toastmaster Danilo at Toastmaster Ben. Opo. So maganda po yung yung mga speeches po nila na talagang kitang-kita na napaghandaan at nakaangkla po siya doon sa kanyang objective. Okay po. So nag-enjoy din po ako sa mga sagot ng mga table topic speakers. Ang gagaling po nila. Nag-enjoy po ako doon at kahit po sa camera lang ay na-follow po yung proceedings ng isang Toastmasters meeting, no? Lalo po siguro kung ito ay sa actual, mas maganda at mas makakapag-express pa ng mas maganda, no? Mas malalim. At ako po ay masaya at natuto po akong muli. Salamat po, distinguished Toastmaster Tito Joey and Tita Tess for the invitation na maging part po ng inyong Toastmasters meeting ngayong gabi. Salamat po. Maraming salamat, Tita Vicky. At galing pa din sa Alcobar, atin nang papakinggan ang impresyon ni Ginoong Alicar Apolinaria. Yeah. Yay! Ito. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po dahil binigay niyo ako ng pagkakataon para maging bahagi sa unang sa ganitong klaseng pagtitipon. Sa totoo lang, unang-una salamat kay Pangulong Joey Villanueva sa Toastmaster na ito dahil bigla na lang akong nagtaka na meron akong na-receive na mensahe na nag-invite sa akin para maging kabahagi ng pagtitipon na ito ngayong gabi. Ang impression ko po ay maganda siya dahil nakikita ko na ang hindi man lahat pero ang ilan ay talagang nagpapakita na ng galing sa pag-obihasa, sa pagsasalita. At the same time, ang karamihan ay mayroon ng tinatawag na fluency sa kanilang pagsasalita na hasang-hasa na sila bilang miyembro ng Toastmaster. At the same time, nakikita ko po na madami sa inyo ay magagaling na sa pagsasalita. Kaya ayun po, sa tingin ko din kahit karamihan sa inyo pala konti na lang yung mga fillers na tinatawag sa English, yung tinatawag na hindi kagaya sa amin or sa akin na madaming along the way sa pagsasalita ko. Kaya maraming salamat po dahil naging inspiration po ito sa akin na thinking it over, maybe in order for me to improve my speaking more, maybe with the permission of my yung kabiyak, along the way I will be part. Hindi ko pa alam along the way. Maraming salamat po sa bawat isa, kay Tito Joey at saka kay Tito Tess at sa bawat isa sa inyo. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po dito, Alicar. At ang mga Toastmasters po ay hindi magagaling. Lahat tayo dito ay mga mag-aaral.
Gusto natin lahat na matuto. Kung kaya't mayroon tayo palaging gusto natin na mas magaling pa tayong version ng ating sarili kahapon. Ganyan yung palagi nating iniisip. At galing naman sa Abkik, maririnig natin ang ating bisita sa gabing ito, si Ginoong John Areglo. Ano kaya ang kanyang invitation? Gising pa ba si Tito John? Gising pa po, Tito Joey. Okay. Opo, magandang gabi po at isang pagpupugay po sa ating mga pinakamamahal na Toastmasters. Ganito pala dito, no? Magandang gabi po. Hindi ko po ina-expect na ganito po ang madadatnan ko sa pagtitipon ng mga Toastmasters. Wala po akong idea talaga sa totoo lang. Pero napakaganda. Dito po natin makikita ang paglinang ng ating pambansang wika. Ika nga nila, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa ang langsa sa mabahong isda. So, dito po, nililinang po pala dito ang ating pong wikang pambansang Pilipino o Tagalog. Pilipino ba o Tagalog ba? Pilipino po, di ba? Opo. So, una po sa lahat, maraming salamat po, DTM. DTM po ba yun, Tito Joey? Distinguished Toastmaster Joey Villanueva, no? Sa pag-iimbita nyo po sa akin na saksihan po ang inyong pagtitipon sa gabing ito. Pangalawang beses na po ni Tito Joey nag-invite sa akin at inisnab ko po siya nung una. So, parang nagkataon din ang pag-attend ko dito kasi ang topic nyo ay second chances. So, pangalawang beses nakapag-attend po ako. Maraming salamat po. Pwede din kantahin, Toastmaster June. Ayun ang wala akong talent talaga sa pagkakanta. Wala, meron. Declamation, oration, pwede. Pero kanta lang wala. Zero talaga. Opo. So dito pala sa Toastmasters, may mga kanya-kanyang tungkulin at napaka-organisado po ng palatuntunin ika nga, no? May kanya-kanyang mga katungkulan and then napakaganda po kasi nagagampanan po ang mga tungkulin ng bawat isa ng smooth po. So, ang masasabi ko lang po ay napakagandang organisasyon pala ang Toastmasters, no? Kasi po dito po nabibigyan po ng pagkakataon ng ating mga sarili na i-improve or develop po natin ang ating mga talento sa pagsasalita o ano pa man ang gusto nating linangin sa ating mga sarili. So, one day siguro, pag-iisipan ko na baka pwede. Iyon lamang po. Maraming salamat at magandang gabi. Maraming salamat. Habang nag-iisip ka, pwede ka pa rin namang maging bisita ng ating pagpupulong, Tito June. And syempre hindi matatapos yung ating pagpupulong hangga't hindi natin naririnig yung pagbati galing sa Pilipinas. So nagigising pa ng maaga si Toastmaster Alan. Miss ka na namin, Toastmaster Alan. Ang iyong mensahe para sa amin bago ka matulog. Toastmaster Alan Zamora. Magandang umaga mula sa Pilipinas, mula sa lungsod ng Caloocan. Pilipinas pala to, Daddy. Yes, maraming salamat sa pag-imbita mula kay Toastmaster Ramses. Sa mga nakalipas na linggo ay lagi niya akong pinapadalhan ng mensahe upang ay umattend sa pagtitipon na ito at ako ay isang abalang-abala na tao. Bagkus man ay hinaharap natin ang krisis ng COVID-19, ako pa rin ay nagtatrabaho dito sa aking 4 na sulok na silid. So, but ganun pa man ay maraming salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa akin upang ma-connecta uli ang aking puso at isip sa Toastmasters. Ako po ay, kung hindi man maitanong ng karamihan, ako po ay naging Toastmaster po sa
una sa Riyadh, nung ako po ay nandoon back in sa taong 2009 hanggang 2011, at naging Toastmaster din ako sa Jeddah, sa Pikpa Toastmasters Club. Jeddah Toastmasters Club. Pikpa WR. Pikpa WR. Nakalimutan ko. Pikpa WR Toastmasters Club. So, naging pangalawang pangulo ako nung nanunungkulan si Toastmaster Ramses bilang pangulo. At ako ay maraming natutunan, maraming mga aral, maraming mga tinatawag nun, knowledge, kaalaman na aking paring ay tinatamasa sa kasalukuyan ng aking profesyon bilang accountant dito sa Pilipinas, na ako ay nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, at sa kabilang banda ako rin po ay isang public practice bilang isang auditor. At muli, mula dito sa syudad, sa lungsod ng Caloocan, sa bansang Pilipinas, maraming salamat po sa inyong lahat, at maraming salamat sa pag-imbita ninyo sa akin. Maraming Salamat salamat po. We miss Alan. you. And Thank you po, Tito Joey. Parang nasa Jeddah ka lang. Maraming salamat. Miss ka rin. Ingat kayo diyan, at maraming salamat sa iyong pagpuyat sa pag-attend ng ating meeting ngayong gabi sa amin at umaga sa iyo. Thank you po. And syempre may isa pa sa Pilipinas, bagong kasama natin si Toastmaster Sherwin Ochea. Ochea ba? Tatama ba yung aking pagbigkas sa Toastmaster Sherwin? Nandiyan pa ba si Toastmaster Sherwin? Nakamute ka, Toastmaster. Paki-unmute mo naman yung sarili mo, Toastmaster Sherwin. Magandang umaga po dyan sa inyo. Dito po is 2:30 in the morning. Magandang pagbati I'm from Cebu. Ramses po and I, kasama po kami sa club dito sa Cebu. He is my mentor. Una sa lahat, maraming salamat po for the opportunity na nandito ako, na ako po ay nagagalak at marami po akong natutunan sa umagang ito. Hindi po nasayang yung oras ko po. And marami po akong natutunan nung una nung natanggap ko po yung invitation galing po kay Ramses, kay DTM Ramses, na Filipino po yung magiging lingwahe ng meeting. Ako po ay nagagalak dahil hindi pa po ako nakapag-attend ng Filipino na meeting. Never ko po na-experience dito sa 1 year ko na po bilang Toastmaster dito sa Cebu. Wala pa pong meeting na gano'n. Merong pong isang club na nag-hold po sila ng meeting, pero I think that was during linggo ng buwan ng wika lang. So ito po ay isang magandang experience para sa akin. Marami po akong natutunan. Sana po hindi po ito yung huli na makapag-attend ako ng meeting ninyo. At bigyan pa po ako ng muling isa pang pagkakataon or marami pang pagkakataon para po mas matuto pa po sa mga kagaya ninyo po. Ikinagagala ko po na nakilala ko po kayong lahat kahit dito lang po sa online meeting. Ingat po kayong lahat at maraming salamat. Maraming salamat. Kahit nasa Cebu at 2 o'clock na sa morning, press na press pa din si Toastmaster Sherwin. So maraming salamat po. Kahit sabi ko nga is nagpuyat kayo nandyan sa Pilipinas para lang makasama kami. Kaya napakasaya para sa amin na makasama namin kayo. And sino bro, may bago pa ba tayo kasamang nandito? Natawag na natin lahat. O kung natawag na natin lahat,
Siyempre ako ay natutuwa at nangyari ulit yung ating inaasam. Hindi lamang para makarinig natin ang inyong mga ideya, ang inyong mga talumpati, kundi yung makasama namin kayo sa nakalipas na halos 2 oras. Kaya kung may mga susog pa kayo o kaya may mga panukala, ay bukas po ang ating table para ito'y ating pag-usapan. Mayroon po ba? Siguro ang tanong ngay, sa susunod bang Tuesday, magkakaroon ulit tayo ng meeting? Ginoong Toastmaster Vice President Education, Toastmaster Glenn? Opo, Ginoong Presidente, mahal na Presidente, nais ko pong imungkahi muli na magkaroon ulit tayo ng pagpupulong sa susunod na linggo. At minumungkahi ko rin po na ang ating pong gagawin ay muli po ay sa Pilipino para po mas lalo pong may hikayat ang ating mga kasama na mas matuto pa po at maayos po yung ating pambansang wika na gamit po pa. Okay, so may mga tutol po ba? Dahil wala naman tutol, so magkakaroon tayo ng pagpupulong sa susunod na Martes. At Ginoong Vice President, siguro kukunin na natin kung sino yung mga interesado na magsasalita sa susunod na meeting para magawa na natin ng mas maaga yung ating agenda at magkaroon din tayo ng pagkakataon na makaimbita tayo ng marami. At dahil medyo malalim na yung gabi, meron pa ba kayong gustong pag-usapan bago natin official na itatapusin itong ating pagpupulong? Taas po ng kamay o pwede namang magsalita. Sino po ang mga gustong magtalumpati para po maitalanan ng ating distinguished Toastmaster Glenn? Kailangan natin ang 4 na level 1. So nagsimula na si Toastmaster Ben, si Toastmaster Tess. Kailangan pa natin yung 2 na makapagtapos. Sino susunod? Toastmaster Jasmine. Toastmaster Glenn, yes. Dahil po sa hindi naman po nakapag-talumpati si Toastmaster Mark sa gabing ito, ay akin po siyang pagsabihan na kung maaari ay maibigay po niya kanyang talumpati sa susunod na Martes. Number 1 na si Mark, sino susunod? Si Toastmaster Ben, pwede na po siya sa Tagapuna. Ikatlong project. Sige, ma'am. Opo, ma'am. Opo, pwede na po si Toastmaster Ben. Opo, sir. Kailangan pa ni Tito Ben mag-deliver ng isa pang speech o ulitin niya yung kanyang speech. Opo, ulitin ka po. Yung speech mo ngayon, Toastmaster Ben. Opo, ma'am. Gagawin ko yung sinabi ni Sir Joey, ma'am. Okay. So, yun siya. So, si Tito Ben, Toastmaster Danny. Toastmaster Danny, ilan ka pa lang po? Panghuling talumpati na po ni Toastmaster Danny po yon para sa kanyang ACG pala. Nakasampu ka na, Toastmaster Danny? Galing, no? Congratulations po. So may gold na tayo. ACG gold. Advanced communication gold na yon. O di na po yun. 5 na yung ating goal. Okay, so at least kailangan natin isa pa. Si Tito Ben, si Tito Mark. Ako na lang po. Ha? Ako na lang po, Toastmaster Glenn. Okay. So ayan, may 3 na tayo. Tito Ginoong Vice President Education. Dagdag na natin. Ay ko din po sana na kung maaari po ay ang ating pong Toastmaster ng gabi, kung papayag po si Toastmaster Sherwin Auman. Yay! Pwede ba si Toastmaster Sherwin? Toastmaster Sherwin Auman, maging Toastmaster ka ng gabi. Hello po.
Yes, Toastmaster ng Pasensya gabi. na po, kami po ay abala sa paghahanda sa aking Area 15 contest, which is next week. And pagkatapos po niyon ay aming division contest. Ako po ay masyadong involved sa mga bagay na ito. Okay. Maaari po akong kumuha ng ibang araw. Wag muna po siguro yung major kasi po ako ay hindi makapag-focus ng maayos. Sige po. Si Toastmaster Ramses. Time na lang. Ay, mahirap kasing connection dito. DTM Glenn, so putol-putol ako palagi. So hindi stable yung connection dito. Sige, tingnan na lang po natin kung sino po ang Pwede ako kuhan lang. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Sige, ngayon, i-kompleto na lang natin yung ating agenda sa susunod na linggo. O kung wala na kayong mga pag-uusapan pa, ay sa muli ako ay nagpapasalamat at binigyan ninyo ng pagkakataon itong ating pagniniig sa gabing ito. At nawa ay makakausap pa namin kayo at makakasama sa susunod nating pagpupulong. Ngayong gabi ay opisyal ko ng sinasara itong ating pagpupulong. Thank you at maraming salamat. Salamat po. God bless. Good evening po. God bless po. Good evening sa lahat. Thank you po and good evening. God bless po. Take care po. God bless po. Salamat po.